Magandang araw Pilipinas, magandang araw mga kapantalan. Narito tayo ngayon sa PPA Head Office para ihatid sa inyo mga balitang amin nakalap sa loob at labas ng Pantalan. Ako po si Zeus Legaspi at ito ang Ronda Pantalan. Pinangunahan ni Philippine Ports Authority General Manager Jay Santiago ang pagpapasinaya sa dalawang bagong mobile harbor cranes sa Visayas Container Terminal sa Iloilo City. Ang dalawang bagong mobile harbor crane na ito ang sinasabing kauna-unahan sa Panay Island. Bukod kay GM Santiago at sa mga kawani ng PPA, dumalo rin sa naging inauguration at ribbon cutting nitong Miyerkules, October 9, ang mga matataas na opisyal ng International Container Terminal Services Incorporated o ICTSI. Nakibahagi rin sa naging programa ang mga opisyal ng lokal na pamahalaan ng Iloilo City. Ang dalawang mobile harbor cranes ay may maximum reach na 46 meters at top lifting capacity na 100 tons. Dahil sa mga bagong kagamitan na ito, inaasahang mas mapapabilis ang pagdidiskarga ng mga container mula sa ibang bansa patungong Panay Island. Ang moderno at makabagong harbor cranes na ito ay bahagi ng pagsasaayos ng ICTSI sa container terminal na alinsunod sa 25-year concession agreement sa ilalim ng Port Terminal Management Framework na inaward sa kanila ng PPA noong Abril ngayong taon. Bukod sa mga bagong mobile harbor crane, kabilang din sa isinasaayos sa Visayas Container Terminal ang pag-upgrade sa iba pang mga pasilidad nito, lalo na ang mga cargo handling equipment. Kinakailangan ang pag-modernize sa VCT dahil sa tumataas na bilang ng foreign cargo na dumaraan dito na sumipa ng 79% mula April hanggang August 2024. Kinilala ang Port Management Office ng Surigao sa 2024 Asia CEO Awards sa ilalim ng Corporate Social Responsibility Company of the Year category. Martes, October 8, nang parangalan ng PMO Surigao sa award ceremony na ginanap sa Manila Marriott Hotel. Ayon sa PMO, ito ay isang marka ng mahalagang tagumpay ng kanilang hanay at muling pagpapakita ng dedikasyon nito para sa kahusayan at responsibilidad sa lipunan. Ang pagkapili sa PMO Surigao para sa Circle of Excellence sa Corporate Social Responsibility ay nangyari matapos ang masusing ebalwasyon ng daang-daang mga entry na isinumitin ng iba't ibang organisasyon sa buong bansa. Ani PMO Surigao Port Manager Froilan Caturla, naniniwala ang kanilang Port Management Office na ang kanilang responsibilidad ay hindi lamang nagtatapos sa loob ng pantalan kundi pati sa mga komunidad sa paligid nito. Ang Asia CEO Awards ng Robinsons Land ay tumatayo bilang mataas na pagkilala sa larangan ng negosyo sa Pilipinas at kinikilala rin bilang isa sa mga pinaka-prestihiyosong parangal sa Southeast Asia. Nito lamang Setyembre napili bilang finalist ang Greenport Initiative Projects ng Surigao Port sa prestihiyosong 2024 Sustainability Awards ng International Association of Ports and Harbors. Dumalo ang 6 na mga Port Management Office kasama ang kanilang mga Port Manager sa First Mindanao Infrastructure Summit sa Davao City. Huwebes, October 10 na magtipon-tipon ang mga PMO sa SMX Convention Center sa Davao City upang makibahagi sa Infrastructure Summit. Dumalo ang Port Management Office ng Lanao del Norte, Iligan, Zamboanga, Zamboanga del Norte, Surigao, Agusan at Davao. Ang summit na may temang Breaking Barriers, Connecting Communities, Driving Towards Progress ay nagbigay ng plataforma para sa pagbabahagi ng impormasyon at pagpapadali sa pagsubaybay sa mga priority infrastructure projects sa buong Mindanao, kabilang na ang mga pantalan. Bukod sa Philippine Ports Authority, dumalo rin sa summit ang mga pinuno ng iba't ibang mga ahensya sa Mindanao na may pangunahing layunin na isulong ang mga infrastruktura na nag-uugnay sa mga komunidad sa rehiyon. Patay ang isang lalaki matapos tumalon at malunod sa San Carlos Port sa Negros Occidental. Kinilala ang lalaki na si Rosalio Tabio Jr., residente ng Talisay City sa Cebu. Ayon sa ulat ng Port Management Office ng Negros Occidental, Bacolod, Banago, Bredco, nakapila si Tabio sa isang ticketing booth sa San Carlos Port habang nakikipagtalo sa kanyang kausap sa cellphone nang bigla na lamang itong naglakad patungo sa isang restricted area. Pinituhan ng mga nakakitang personnel ng pantalan si Tabio para sitahin ito, pero bigla na lamang umanong tumakbo ang lalaki at tumalon sa tubig. Dahil sa lakas ng alon sa dagat, nahirapan ang mga kawani ng Philippine Ports Authority na i-rescue si Tabio. Nang siya ay ma-recover mula sa dagat, sinubukan umano siyang i-revive, ngunit hindi ito nagtagumpay. Dead on arrival si Tabio nang siya ay madala sa ospital ng rumesponding ambulansya.
Arestado ang isang lalaki sa Nasipit Port sa Agusan del Norte matapos ma-recover sa kanya ang mga baril na di umano'y tinago niya sa kanyang bagahe. Ayon sa ulat ng Port Management Office ng Agusan, sasakay sana ng barko papuntang Maynila ang lalaki pasado alas 5 ng hapon nitong Miyerkules, October 9. Pero nang siya ay dumaan sa baggage x-ray machine, nakita ng screening machine operators na may kahina-hinalang laman ang bag ng lalaki. Agad na inalerto ng screening personnel ang Port Police na sila namang nag-inspeksyon sa bag ng lalaking pasahero. Natagpuan nakatago umano sa kanyang bagahe ang isang kalibre 22 na baril na walang serial number, 10 live ammunitions at isang pen gun. Dahil dito, inaresto ang lalaki at nakatakdang sampahan ng kaso dahil sa paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. At yan ang mga balitang aming nakalap sa pagronda sa mga pantalan sa araw na ito. Manatili nakatutok sa aming social media pages, itype lamang po ang Philippine Ports Authority sa Facebook, YouTube, X, Instagram at TikTok para manatiling updated sa mga kaganapan sa pantalan. Muli mula rito sa PPA Head Office, ako po si Zeus Legaspi at ito ang Ronda Pantalan.